Ikaw ba ay Pag-ibig Fund member at nawalan ng trabaho at hindi na naipagpatuloy ang paghuhulog mo ng iyong contribution sa pag-ibig ng ilang taon? Makukuha mo pa ba ang mga naihulog mo o hindi na? Pwede mo pa bang ipagpatuloy ang iyong paghuhulog kahit hindi ka na-employed? Kung gusto mong malaman ang sagot sa mga tanong na iyan, tapusin mong panoorin ang video na ito. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Teacher Jess. And kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload na video. So for today, ay break muna tayo sa usapang MC Scripts. Usapang Pag-ibig Fund muna tayo. So i-share ko lang sa inyo guys yung experience namin recently, and baka same kayo ng situation or same kayo ng question. So, yung tatay ko kasi 20 years or more than 20 years siyang nag-work sa isang massage sauna. And nung pandemic, 2020, nagsarado yung pinagtatrabahuhan niya. So, umuwi siya dito sa Samar kasi wala na nga siyang trabaho. And hindi ko rin alam bakit 2020 to 2023 is ngayon ko lang naisipan na i-check yung kanyang pag-ibig contribution. Kasi ang pagkakaalam ko, pag nakapag 240 monthly contributions ka or equivalent to 20 years na contribution sa pag-ibig, ay may makukuha ka na maturity claim. Ibig sabihin, makukuha mo lahat ng hinulog mo sa Pag-ibig Fund plus yung tubo nito. So, syempre kami, ang alam namin talaga, more than 20 years si tatay na nag-work. So, naka 20 years na rin siya ng hulog sa pag-ibig. So, ang ginawa namin, una, tinry muna namin siyang i-enroll sa Pag-ibig Virtual. Kasi sa Pag-ibig Virtual, makikita mo yung iyong mga contributions and kung magkano na ang iyong naipon na savings. But unfortunately, hindi namin ma-enroll si tatay doon sa Pag-ibig Virtual. So naghinala ako na siguro mali yung kanyang MID or MID number. And yung ginawa namin, nag-try kami i-recover siya online. So, hindi talaga namin siya ma-recover. So, ginawa namin, pumunta kami sa pinakamalapit na Pag-ibig branch dito sa amin. So, yung pinakamalapit sa amin is yung Pag-ibig Fund Calbayog branch. So, nung pumunta na kami doon sa branch, nalaman namin na mali nga yung Pag-ibig need ni tatay. Kasi yung last digit is mali. So, kaya pala hindi namin siya ma-enroll doon sa Pag-ibig Virtual. And upon checking, I requested for ESAV. So, yun yung parang summary of contributions ng isang member. So, nakita namin doon na 8.6 years lang yung contribution na naihulog doon sa Pag-ibig account ni tatay. And sobra siyang nakakalungkot. More than 20 years siyang nag-work. Tapos, yung naihulog lang sa kanyang Pag-ibig fund is 8 years and 6 months. So, nagtanong kami kung ano yung pwede namin gawin. Ang sabi sa amin ng Pag-ibig Fund teller is pwede namin ipagpatuloy yung paghuhulog hanggang sa mag-60 si tatay. So, pwede na niyang ma-claim yung kanyang benefits. Ito nga pala guys, yung Pag-ibig Fund Calbayog branch na pinuntahan namin. And yan yung tatay ko. So, nung pagpasok namin, konti pa lang yung tao, and later on, nung mga tanghali na, medyo dumami na rin yung mga tao. So, we were thankful na medyo napaaga kami ng punta. Kasi, nung mga lunch break na, medyo marami ng tao yung dumating. And we were very thankful sa Pag-ibig Calbayog Fund people na kasi sobrang babait nila. Ang dami kong tanong, but game na game lang sila sa kakasagot. So, thank you so much po. So, yun nga guys, yun ang advice sa amin ng mga taga-Pag-ibig is hindi na daw namin pwedeng balikan yung mga missed payments ni tatay. But, pwede naman namin ipagpatuloy yung paghuhulog doon sa kanyang account. From employed is change yung status niya into self-employed. So, voluntary contribution na lang siya. Kasi kung dati, kung nung employed siya, is yung 100 pesos is employer's share and employee's share naman is another 100. So, a total of 200. So, ngayon na self-employed na siya,
is yung buong 200 pesos na yung babayaran niya. So, yun, nag-request na rin kami ng kanyang copy ng kanyang MDF or Members Data Form para meron na siyang copy ng kanyang Pag-ibig MID and RTN and other important details na magagamit namin sa pag-enroll sa kanya sa virtual Pag-ibig. And ito yung kanyang ESAV or Employee Statement of Accumulated Value. And yun, pwede na namin ipagpatuloy yung paghuhulog sa kanyang Pag-ibig contribution. So, yung ginawa ko, ayan, nagbayad na lang din kami doon kaagad sa Pag-ibig branch. Pwede naman daw via GCash or online. Pero since nandun na rin naman kami sa branch, so doon na namin pinayaran. So, sa susunod na mga payments is siguro through online na lang kami kasi malayo sa amin yung Calbayog Pag-ibig branch. So, yun lang guys for this video. Sana ay meron po kayo natutunan. If may tanong po kayo, please comment down below and baka masagot ko po yung mga comments or questions ninyo through comments. Thank you!